So, magandang araw sa inyo mga guys. Bagong lahat, kape muna po tayo. Bali, meron po ulit na nag-chat sa akin. Isa dun sa buyer ko na nagsisimula pa lang magmanok. So, bumili siya ng pang materialis niya para makapagsimula siya na maayos. So, bali nag-chat po sa akin siya. Tinatanong kung paano daw ako mag-select ng mga materialis ko. Yung gagamitin ko mga materialis dun sa lalaki hanggang dun sa babae, sa inahin. So, tayo po yung mga backyard o mga big time breeder, may kanya-kanya po tayong pamamaraan ng pagpili ng gagamitin nating mga materialis. So, sa akin po, ang pagpili ko po dun sa gagamitin kong materialis na lalaki, yung katsaw natin, mas maganda po yung mga nanalo na, yung mga multi-winner, 3 times winner, pataas. Unang-una po, ang advantage po niyan, tested na po yan sa rueda. Bukod po sa tested sa rueda, tested po sa bakal, sa tari. Bukod po dun sa tested sa tari, tested nyo na po yung galaw, yung laro niya. Yun po yung napaka-importante sa akin. Ngayon, pagdating naman po sa inahin, medyo maselan ako. Bali, ang pamamaraan ko po dyan, unang-una, bago ko i-breed yung inahin, syempre kinokondisyon natin, pati yung lalaki kinokondisyon natin, deworming, paligo, hanggang sa makondisyon, vitamins, injectable, yun lalagyan para maging makondisyon natin, pati inahin. Pero bago ko isalang yung inahin, kailangan ko po munang makita yung inahin, bukod dun sa katawan, bukod dun sa height niya, sa mata. Talaga ang tinitignan ko po dyan, kasi yung mga inahin naman natin na ibibreed, mga tested na yan, mga tested, yun lang pipiliin mo talaga. Kahit na mga tested, mga winning line yung mga magulang nila, kailangan mo pa rin piliin. Kumbaga, kagaya nga sinabi ko, may kanya-kanya tayong, yung mga breeder kagaya, may kanya-kanya tayong pamamaraan sa pagpili. Sa akin, sa inahin po talaga, kailangan may breed ko yan ng nasa edad na mga 10 months. Yun po yung pinaka minimum na edad nung inahin, 10 months. Tapos bukod dyan, ini-spar ko po yung mga inahin ko. Diba, pinili ko na sila. Tapos yung final na selection ko sa kanila, i-sparring ko yan bago ko, pag nakursundahan ko yung laro nila, sila yung isasalang ko. Kumbaga, napili ko, so pinili ko sila, unang pagpili, pangalawang pagpili, yung final na, kailangan kong i-spar yung yung inahin, parang lalaki din, ganun. Ini-spar ko, tinitignan ko yung laro. Talagang gusto ko, ayoko yung short punches kung tabagin nila. May iksi lang ba yung paa, hindi yung stretch. Kailangan kasi stretch yung nakikita ko, bigay todo yung paa. Hindi ako tumitingin dun sa mabilis, pero lang, short punches lang talaga, short puncher lang talaga, maiksi lang yung bato ng paa nila. Ang pinipili ko talaga dyan, bukod dun sa cutting, yung stretch ng palo nila, tapos tinitignan ko yung laro nila, yung galaw, parang alam niyo yung mautak na manok, parang ganun. Yun tinitignan ko. So pag
Pag pumasado na sila dun sa final na selection ko, dun ko na isasalang. Yun ang pamamaraan ko pagdating sa inahin. Pero sa tandang, yun nga sinasabi ko, pagdating sa tandang, kailangan yan mga winner na talaga, multi-winner. Talagang makikita mong tested na. Bukod naman dun, yung iba naman, tungkol sa broodstag, yung mga selected broodstag na sinasabi ko, tinitignan ko yung laro nila ron. Na nakikita ko yung laro nila na kagaya ng ama nila. So, titestingin ko yung broodstag. Nilalagyan ko ng weight sa paa yun. Tapos, meron akong pasadyang gloves. Ilalagay ko dun sa weights, tapos yung gloves. Para pag tumama man, may gloves. Tapos, i-sparring ko yun. Makikita ko kung magbabago yung laro niya pag may bakal. Yun, pagdating sa broodstag yun, Yun. Pero hindi kasi ako, totally hindi ako nagbi-breed ng broodstag. Yung mga selected broodstag na, hindi. Mas talagang mas gusto ko yung mga winner. Tested talaga. Ikita mo naman yan. 3 times pataas. Yun ang pinakamaganda yun. 2 times hindi pa. Mga 3 times pataas multi-winner. Yun ang ko dyan talaga. Pamamaraan ko sa pagbibreed sa lalaki. Pagdating naman sa babae, kailangan i-spark ko yan. Makita ko yung laro ng babae. Alam natin na iba ang laro ng babae. Babae sa babae. Pag in-spark mo talaga mabilisan niya. Hindi kagaya ng lalaki. Kaya yun. Kaya pag nakita ko na pasado na yung inahin, okay na. Condition na. Inject, paligo, okay na. Lahat na. Warming. Tapos 1 week. 1 week na before na na-condition na yung mga manok, tsaka salpak. Tsaka ang style ko, hindi ko binababad yung yung mga inahin. Hindi ko binababad po. Halo-halo yung mga inahin. So, sa isang araw, 2 beses ko lang isalpak. Sa umaga, salpak ko. After mga 3 to 4 hours yun, tatanggalin ko. So, hapon na naman. Sa hapon naman ganun din yung oras niya. 3 to 4 hours yun. Sasalpak ko siya. Tapos pagkatapos nun, kukulong ko na siya bukas ulit. Ganun ho. Hindi ko binababad po yung lalaki. Para always na agresibo yung babaeng masawa. Hindi ko binababad sila. So ganun lang, yung sa isang lalaki kailangan nasa 3-4 lang na inahin. Tumari 3 lang. Pero pag nakita kong medyo agresibo pa rin yung lalaki, tapos tinitignan ko yung build-in ng katawan niya na hindi naman nagbabago, tapos agresibo yun, pwede 4. Kaya obserbahan nyo rin kung yung aasawahin ng lalaki na na materialis nyo, kung kakayanin na asawahin yung 4 o kaya 3. Pag hindi kaya ng 3, 2, ganun lang. Yun lang yung pamamaraan ko po sa pagbibreed. Kaya yun sir, siguro nasagot ko yung katanungan nyo sa akin. Napakagandang katanungan po niyan. So chinare ko na rin yung style ko talaga sa pagpili ng mga materyales. So ayun guys, sana wag niyong kalimutang mag-like, subscribe at pindutin yung notification bell para updated pa po kayo sa mga gagawin nating video. At i-share na rin po mga guys, mga kanukis, para makatulong din tayo, makapagbigay knowledge tayo sa iba. At masaya ako mga guys, mga kanukis, dahil kahit papaano nakakatulong tayo sa malit na bagay lang. So sa mga nagtatanong dyan na basta kaya nating sagutin, sasagutin natin. So yun guys, maraming salamat po ulit sa patuloy na pagtiwala nyo po sa akin, sa mga breeding natin, lalo yung mga suki, yung mga buyer ko. Maraming salamat po. At sa mga bago nating followers po, YouTube channel natin, Kuya Wins Vlog po, maraming salamat po sa inyo. So hanggang dito na lang po yung video natin. Next ulit po, tingnan natin kung ano yung mga itatanong pa na iba, tsaka natin sagutin. So yun guys, maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po lagi. Hanggang dito na lang. God bless. Bye bye.